Hey you guys, good morning. Today is Friday, June 6. Yes, 6 hours lang ang pasok ko ngayon. Ewan ko ba kung bakit pinapasok pa ako. 2 days off ako, tapos, yun nga, pinapasok ako ng 6 hours, tas kinabukasan day off ako. Ganun dito. Ewan ko, sila kasing gumagawa ng schedule, hindi pwedeng ako ang masunod, okay? Dito tayo ngayon dahil babalik tayo dun sa ating topic kahapon, yung bakit mahalaga ang pakikipag-date, okay? Bakit mahalaga na makipag-date ka muna? Huwag ka munang basta sunggab ng sunggab sa isang relasyon. Yan ang natutunan ko noon. Kasi nung kabataan ko nga, sabi ko nga sa inyo, ako ay marupok. Yes, mahina. Makakita lamang ng crush ko. Makakita lang ng gwapo. Alam mo yan? Gusto ko magiging akin yan. Sabi ganun. So, ganun ako kaano noon. Karupok. Ang tawag dito. Pero, natutunan ko yan habang nagkakaroon ako ng edad, natutunan ko yan. Sabi ko nga, nung nagkamali naman ako, dahil nga nagkamali ako sa pagpili ng lalaki, natuto naman ako, naging matalinong naman ako pagdating sa lalaki. The next is, talagang bawat move ko is pinagpaplanuhan ko. Bawat, anong tawag dito? Bawat lalaking darating sa buhay ko is, pinag-aanuhan ko yan, pinag-aaralan ko. Yes, you can study everything. Pwede mo rin pag-aralan kahit kung ang trabaho ay napapag-aralan, kahit ang lalaki ay napapag-aralan din. Yes. Or kahit ang pagkilala sa magiging karelasyon mo ay napapag-aralan din yan. Yes, okay. Kahit sarili, napapag-aralan din yan. Kailangan pag-aralan natin ang lahat ng bagay. Kaya nga, knowledge is power talaga. So, yun nga, naging matalinong ako sa lalaki. Ang unang-una kong tinitingnan, pag ako ay nakikipag-date sa isang lalaki, yung gustong-gusto ko talagang lalaki, ha? Yung magiging boyfriend, yung magiging future boyfriend ko. Kasi, you know, boyfriend or one day, who knows, maging asawa ko na din yan. Ang unang-una kong tinitingnan sa kanya is, syempre, yung ugali, okay? Kung may trabaho, yes, mahalaga yan kung may trabaho siya. Dahil baka mamaya, siya pala yung lalaki na magtatrabaho ngayon, bukas, susunod ng mga araw, wala nang trabaho. Yung, anong tawag nito? Ayun na magtrabaho pati. Pero, hindi naman makasurvive sa buhay. So, pangatlo is yung pera. Yes, kung may ipon ba siya, kung marunong ba siya sa pera, yung mga desisyon niya sa buhay, yan, tinitingnan ko yan. Okay, napakahalaga niyan sa akin. Lahat yan ay tinitingnan ko. Sabi ko nga, gumawa ako ng listahan or katangian ng lalaking gusto ko. Sabi ko nga, tinitingnan ko dyan is pera. Nahalaga ang pera. Bakit? Hindi dahil sa aasa ako sa kanya, okay? Dahil mahirap makipagrelasyon sa taong walang pera, okay? Lalo na dun sa not just walang pera pero walang pangarap sa buhay, okay? Walang pagpupursige sa buhay. Mahirap yung kasama sa buhay. Dahil sabi ko sa inyo, yung bawat desisyon na pipiliin nyo is may kinalaman yan sa pagdating ng panahon. So, kung pipiliin ko ang lalaking walang pangarap sa buhay, walang pagpupursige, wala ding pera, walang ipon, bahala na si Batman, bahala na ang bukas. Paano kami? Paano siya? Yun, paano kami pagtanda namin? Yun, ganun. Lagi akong ahead. Naging proactive ako. Yes, sa mga naging decision ko sa buhay. Yes, tinitingnan ko talaga yan. Kailangan maging proactive ka pagdating sa pakikipag-date, okay? Sa pagdating sa pagpili ng lalaki. Pagdating sa pagpili ng magiging future man mo, okay? Or future whatever, boyfriend, companion, husband, future relationship, yan. Titingnan mo yan. Mahalaga yun na tingnan mo. Anyways, yun nga. Pinipili ko din yung lalaking, sabi ko nga, yung maayos. Sabi ko, nagmamasid ako sa lalaki nang hindi niya namamalayan. Paano siya sa pangangatawan, pananamit. Yes, kung malinis ba siya. Pagdating sa bahay, syempre kailangan yung dating din yan. Kailangan, lumabas ka, kumain kayo sa labas, diba? Mamaya ayain ka niya sa bahay niya. Hindi naman kayo maggaganon. Huwag niyo laging iisipin is mag-gerger agad. Or, well, gerger is natutunan ko yan sa ibang mga lengguwahe ang salita. Yun. Pero hindi ako Bisaya. Tagalog ako. Okay, ano ba tawag sa Tagalog ng gerger? Ang pangit kasing pakinggan sa Tagalog eh. Kaya ayoko nang bigkasin. Okay, sa pakikipag-ano na lang. Sa pakikipag, ano ba yun? Pagsiping, ganyan na lang. Yan, para hindi masyadong pangit pakinggan.
Hindi naman yung makipag-date ka is siping agad, okay? Hindi gano'n. Pwede yung kiss, okay lang yan. Is yun nga, pag makikipag-date ka, syempre, kung saan-saan kayo makakarating, kung saan-saan kayo pupunta, pwedeng mag-restaurant kayo, kumain kayo sa labas. Kasi ganyan ako nung kabataan ko. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, nakipag-date ako. Kasi nga, bata ka pa eh, alam nga namang magmukmuk ako sa bahay, anong gagawin ko sa bahay, 'di ba? Pag wala akong pasok. So, makipag-date ako. Kung saan-saan kami nakakarating. Siyempre, aayain ka niya. Halimbawa, magla-lunch kayo, kakain kayo sa restaurant, tapos, manonood kayo ng sine, magpupunta kayo sa park, magbabar kayo, or magdi-dinner na naman kayo, magbabar, tapos, dadaling ka niya sa bahay niya. Kung saan ka niya dalhin. So, titingnan mo yung bahay niya, kung bahay ba niya ay malinis, kung, as in, makikita mo yan eh. Ikaw yung mag-observe. Mamaya pagpunta mo sa bahay nila, sabi ko nga is, abay, ang daming kalat, ang dumi-dumi ng bahay niya. Pagpasok mo pa lang sa pintuan ay wala ka nang mapasukan, hindi mo na mapasukan yung bahay niya kasi ang daming kalat. Yun, ayoko ng ganon. So, yun. Pero unfortunately, wala pa naman ako nakikitang ganong, wala pa akong na-meet na ganong lalaki. Lahat ng mga nakikilala kong lalaki is malilinis sila sa katawan, yes. Malilinis sila sa bahay nila, yes. Merong over talaga. Yung mga nami-meet ko noon, yung mga nakadate ko noon, mga exes ko, wow. Hindi naman marami, no? Meron mga pa rin. So, yun, malilinis sila sa bahay, yung kama nila, gawa na agad. Yung, as in, yung latag ba, yung higaan nila, as in, malinis. Talagang wala ka makikitang kalat. Yun ang gusto ko sa lalaki, malinis. And then, of course, mabango din. Malinis sa pangangatawan. Tsaka, basta malinis sa katawan, sa damit, sa kuko, sa tenga, sa ilong, yan. Lahat yan tinitingnan ko. Yan. May makita lang ako sa yung kaunting kapintasan is talagang -1 ka na. Yun. Ganun ako. Ganun ako katindi noon sa mga nakakadate ko. Talagang chine-check ko yan. Pag uwi ko yung listahan ko, check ko yan. May mga pros and cons akong nilalagay. Tapos, sinusulat ko yan. Minsan di ko na sinusulat. Sa isip ko na lang pinagpa-plus. Yun. Tapos, meron pang lalaki na kapag, meron kasi akong naging manliligaw na sobra na, yung naging ko na, anong tawag, stalker ko na. Yung parang patay na patay sa akin, lagi akong sinusundan. Ayoko naman ng ganun, sobra na yung ganun. So, yun na nga yung wala ka ng privacy. Kasi hindi mo na namalayan, nandiyan na pala siya sa labas ng bahay, naghihintay sa'yo. Minamatyagan niya ang bawat kilos at galaw mo. Ayoko ng ganun. Dahil daig mo pang may security guard sa labas. Or meron kang binabantayan ka ng pulis. So, yun. Meron akong na-meet na ganun. Tapos siloso nga, super siloso. So yun, may makausap ka lang na lalaki, kahit di mo naman kilala yung lalaki, nasa labas lang na good morning lang, talagang aawayin na niya. So yun. Mahalaga na pumili ka, mahalaga na malaman mo kung anong klase ng lalaki yung gusto mo makasama, lalo na pang habang buhay mo. Okay, pipiliin mo yan. Mostly, lalo na sabi ko nga sa pera. And then, mostly, titingnan mo rin kung siya ba ay may asawa or may mga anak. Baka mamaya, may asawa pala siya at may mga anak, diba? Yun, magkaiba pa yun. Kailangan alamin mo din yan. Kung gusto mo ng stress, okay lang, bahala ka sa buhay mo, pasukin mo yan, diba? Pero kung kagaya mo ako ikaw, na ayaw mo ng stress, huwag mo pasukin ng stress. Avoid stress. Kaya nga, sinusubukan kong iwasan ng stress. Lalo na kapag halimbawa, sabi ko nga, pag nalaman kong ang lalaki ay may mga anak, kahit kagwapuhan pa yan, kahit gustong-gusto ko pa yan, kahit patay na patay pa ako dyan, let go ko yan kasi ayoko Ayoko ng maraming mga anak. Yun nga. Wala pa naman akong na maraming mga anak dahil nga pinipili kong mga magiging future man ko is wala talagang anak. Yun, walang asawa din syempre. Ayoko din ng may asawa. Or ayoko din ng may, yung parang divorce. Okay lang kung divorce sila but in a good term silang dalawa. Yun, walang problema. At kung very responsible silang dalawa dun sa kanilang mga anak, walang problema yun. Pero kung sila parang nagtataguan, lalo na sa sustento, Diyos ko, gulo yan. Ayoko ng ganun. Kung responsible naman sila sa mga sustento nila, sa mga anak nila, at may mga pera naman silang pang sustento sa mga anak nila at hindi naman namang problema sa pera, walang problema. Yun. Pero sabi ko nga, kung sila ay puro problema, at sabi ko nga hindi na nagsusustento, pahirapan pa sa sustento, naku, problema yung papasukin mo. So yun,
Yun ang napakahalagang tinitingnan ko sa isang relasyon. Yun ang aking tinitingnan. And then, yun nga, pera. Pera is napakahalaga. Malalaman mo yan kapag ang isang tao ay may pera. Okay? Pag nakipag-date kayo, malalaman mo ang isang tao kung may pera. Okay? Kasi, well, not just because nililibre ka niya sa mga date. Okay? Pero, alam mo yun, kasi minsan na isang tao, hindi may iwasan na sasabihin niya na, oh, wala akong pera, ganyan. Or, basta yung gano'n, madudulas siya, yung gano'n. Kaya malalaman mo din na wala siyang pera. Yun. Or kuripot lang talaga. Yun. Pero yung kuripot sa akin, very big challenge yan. Yun. Kung kuripot siya sa akin, pero alam ko naman na may pera siya, na-challenge ako sa mga ganun. Yan, nakakaya kong alisin yung pagiging kuripot niya sa akin. Yun, nagagawa ko yun. Yun. Hanggang sa, yun nga, dahil ayoko nga ng kuripot, may stress din ako dyan. Lalo na kung super tindi sa pera, ayoko ng ganun. Yun. Mahalagang kumilala sa pagpili ng magiging future man sa buhay. Okay. Papasok na ako dahil wala na akong oras. Okay, talk to you later. Bye!